my first choir audition. Good day, choir masters and choir members. Ray Santos again. And today, mga choir masters and choir members, ang ganda ng ating pag-uusapan, no? It's about my first choir audition. Yan, okay. So siguro yung iba sa inyo gustong maging choir member, siguro itong episode na to ay makakatulong, no? Para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mangyayari sa ating audition, no? Yan. So nung panahon ko, syempre, ibang-iba naman yung audition noon at saka ngayon, no? So ngayon, medyo mas marami ng pinagagawa doon sa mga gustong maging choir singer, no? So, nung panahon ko, ito lang yung mga pinagawa sa akin. Isa-isahin ko. Tatlo lang naman, no? Tatlong bagay lang yung pinagawa sa akin. Una, kinasabay ako sa isang vocalization, no? So tumugtog yung choir master nila, tapos sabi sa akin, O sige, gawin mo to. no? So una, ginawa niya muna yung vocalization, no? And then after that, O sabi, ikaw naman. and then pinagawa niya sa akin. So kinanta ko yung vocalization. Kinanta ko ng Pataas, ascending. And then mamaya naman descending. So, yung test na yon is tinitingnan ng choir master kung kaya mong sumunod sa pitches, no? So, kung pataas na siya, and then mamaya pababa naman. So, very, very important yung skill na yon, no? Kung gusto mo maging choir singer, no? Kasi kailangan makasunod ka talaga sa mga pitches na ibibigay ni choir master. So, vocalization. So, that's number 1, pinagawa sa akin. Another thing siguro dun sa vocalization is siguro para malaman niya yung range mo, no? Kung hanggang saan yung naaabot ng boses mo sa taas at yung naaabot ng boses mo sa baba. So, very, very important din yon kasi doon din magbabase si choir master kung saan kanya ilalagay, no? So, for example, kung medyo mataas yung boses mo, baka mailagay ka sa soprano, no? Or kung mababa naman yung boses mo, mailagay ka sa alto, no? Kung ikaw ay female, no? Kung ikaw naman ay lalaki, so kapag medyo mataas yung boses mo, baka sa tenor ka mapalagay. And then, kung mababa naman, baka sa bass. Yan. So, siguro yun yung purpose no? Pinag-vocalize niya ako nun eh. So, siguro gusto niyang malaman ng range ko and gusto niya siguro malaman kung nakakasunod ako sa mga pitches, no? So, yan yung unang pinagawa, no? And then, another thing is, pinakanta ako ng isa Tagalog song at isang English song. Yan. So, yun, no? So, Tagalog and English. Ngayon, napansin ko lang, nung kumanta ako, Tagalog yung kinanta ko. Naalala ko parang, kung hindi ako nagkakamali, ang kinanta ko noon, yung pagkatak Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. So, yan yung kinanta ko noon, no? So, yun, yung kanta na yun, ang ginawa niya, inakampanyahan niya ako. Yan, may accompaniment, no? And then yung second song, hindi ko na masyadong maalala. Kasi high school pa ako nito, no? So, yung second song naman, ang nangyari dun sa second song is English naman, pero a cappella, no? Yan, okay. So, siguro, for me, yung exercise na yun is like, syempre, madaling kumanta pag may accompaniment, no? Marami kang basehan kung ano yung mga pitches, no? So, madali lang yon. Madali lang kumanta ng may instrument. Pero yung pangalawa, pinag-acapella niya ako. So, tinitignan niya siguro kung gaano ka-accurate yung pitch mo, no? So, yun yung parang purpose siguro nun, no? And at the same time, siguro, tinitignan niya yung diction mo. Yan. Kung maganda ka bang, kumbaga yung pronunciation mo sa kada words ay malinaw, no? Or hindi ka ba nabubulol, something like that. So, siguro yun. Ganun yung test na yun, no? And finally, ito yung pinakamahirap na pinagawa niya. Tumugtog siya sa piano ng parang isang musical praise, no? And then, tinugtog niya yun ng mga 2 beses. And then, after niya tugtugin ng 2 beses, pinakanta niya sa akin. Pinaham niya. Sabi niya, sige, kantahin mo yung praise na yon, no? So, for me naman,
yung exercise na yun, pero parang medyo nahirapan ako doon kasi syempre, bago pa lang naman ako noon at saka, yeah, first audition ko. Doon ako medyo nahirapan kasi hindi ako gaanong mabilis maka-memorize ng tono. Parang ganon. So halimbawa, tumugtog siya ng tararara. So, for me, parang, paano nga ba yun? Tararara. Parang ganon na nangyari. Parang hindi ko nakuha siya kaagad. So, yung exercise na yun is very important din, no? Kasi doon nalalaman ni choir master kung mabilis yung pagkuha mo ng tono, no? Kung halimbawa pag tinugtog ka ba yung tono ng 2 beses or 3 beses, kuha mo na kaagad. Matatandaan mo ba, no? So yung parang kumbaga yung memory din doon sa tono, sinusubukan doon. Yan. Okay, so yan yung 3 pinagawa sa akin. And then after that, ayun, sa awa ng Diyos, natanggap naman tayo. Yehey! Yes. Okay. So natanggap naman tayo, no? Natanggap naman tayo doon sa audition. And at the same time, yun, nakakanta rin ako sa ano nila, sa grupo nila. So, yeah. So, kung ikaw ay isang choir, singer, or gusto mo maging choir, singer, no? At gusto mo rin mag-audition, maaaring makatulong yung mga bagay na yon. So for example, ngayon, try mo nang mag-vocalize, no? Vocalize ka na. And then second thing is, bukod sa pag-vocalize, siguro pwede ka nang hum-hum ng mga tono, ng mga pitches, and then kanta ka na rin ng acapella, no? Subukan mo na rin kumanta ng acapella. Yan, okay. So mga choir masters and choir members, sana nakatulong ang maikling video na to. And I'll see you again sa mga susunod na choral strategies. Maraming salamat and God bless. Bye-bye!